Niyanig ang bansa sa balitang inilabas ngayon na si Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. ay dadakapin na ng Philippine National Police matapos mapatunayang sangkot ito sa mga malawakang katiwalian sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ang pagkakaresto kay Coutinho Jr. ay nagresulta ng masusing imbestigasyon na isinagawa ng mga otoridad sa mga kontrobersyal na proyekto at anomalya sa pondo ng gobyerno. Batay sa pahayag ng mga imbestigador, may sapat na ebidensya na nag-uugnay kay Pangulong Coutinho sa illegal na aktibidad na nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at mamamayan. Kabilang dito ang munay paglustay ng pondo para sa mga proyektong pampubliko at mga pagkakaroon ng sabwatan sa ilang kilalang negosyante para sa personal na interes. Kasalukuyan nang naghahanda ang PNP para sa operasyon ng pag-aresto na inaasahang gagawin sa loob ng linggong ito. Mahigpit ang bilin ng mga otoridad na tiyakin ang maayos at ligtas na proseso ng pag-aresto upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Samantala, nagpahayag naman ang palasyo ng kanilang matibay na pagtutol sa naturang mga paratang. Ayon sa nakapagsalita ng Pangulo, walang katotohanan ng mga aligasyon laban kay Coutinho at ang kanilang ilalabas ito sa korte. Nagpahayag din ng pangambang ilang political analysis sa magiging epekto ng pagkakaaresto sa kasalukuyang administrasyon at sa kabuoang imahe ng bansa sa international community. Sa kabila ng kontrobersiya, umaasa ang publiko na mananaig ang katotohanan at hustisya sa gitna ng mainit na usaping ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Will follow the Constitution. Nakalagay, ang linaw. Walang ifs, walang but. Pagka nakita niya, yung taong bayan tumayo, kung gusto ng taong bayan magdeklara ng revolutionary government, isara lahat yan revolutionary government, i-amend na kagad ng taong bayan yung Constitution. Naku, grabing political crisis yan, constitutional crisis. Wala. Ano kakalabanin ng armed forces yung taong bayan? Kunyari may tumayo na 16 million, 20 million, 150,000. Saan papanig yung Filipino Guerrilla Forces? Tutulong kami sa armed forces. Pero bubulungan namin yung armed forces. Kung kalabanin yung taong bayan, doon din kami. Nandiyan yung pamilya namin O kayo, may pamilya rin kayo. Doon tayo sa tama, mga pare ko. Mga pare ko AFP, doon tayo sa tama. Ano yung tama? Defend the people of the Republic. Serve and protect. Kanina ko pa sinasabi. Serve and protect. Ang linaw. There is no leeway. Isa lang ang direksyon ng armed forces. Protect the people and the state. In that order. Hindi pwedeng protect the state and the people. Hindi. Ang linaw ng pagkakasulat sa konstitusyon. Bakit? Yan ang gusto kasi ng taong bayan nung ginawa iyang konstitusyon. Protect the people before you protect the state. Ano yung state? Yung presidente? Yung mga politiko? No. People muna. Kasi ang linaw, people of the republic, constitution, government of the republic, tatlong sangay, judiciary, legislative, executive. Sa ilalim nun, presidente ng Pilipinas, who took the oath. I will. Ano yung sabi niya? Hindi ko makabisado yung oath ng presidente. I do solemnly swear, the junior, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution. Trabaho pala ng presidente yun, defend the Constitution. Ano trabaho ng AFP? Defend the Constitution. Execute its laws. Do justice to every man. Armed forces. Is the President of the Republic doing justice to every man? Right now. Can you answer that? And consecrate myself to the service of the nation. Is the President of the Republic, has he consecrated himself to the service of the nation? Bakit siya kung saan-saan pumupunta? Bakit ang ganda ng buhay niya? Bakit naghihirap ang Pilipino?
You see, armed forces, wala kayong pupuntahan. Isa lang ang direksyon nyo. Because the framers of the Constitution after EDSA Revolution in 1987 made sure na yung armed forces hindi na magagamit ni Marcos Sr. Hindi na magagamit kung merong isang politikong gago, hindi na magagamit. They made sure and the people of the Republic ratified the Constitution. And you are now bounded by the Constitution. Never again, yun yung mga sigaw, never again, ng mga RAM, never again, naggaguhin tayo, babuyin tayo ng isang politiko. Anong ginagawa ni BBM ngayon? Dinadamay kayo. Anong ginawa niyo sa PNP? Binaboy na. Mukhang baboy na ngayon ng PNP. Kaya pala, kung saan sa umiihi, kung saan nagtatapo na sigarilyo, mga basura nila. Sacred ground. Separation of church and state. Ang daming violations eh. Kaya nga, tatatlong oras na pala ako. Nasaan na ako? Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Pucha, violation na naman. Abridging the freedom of speech. Ano ginawa niya sa SMNI? Of expression. Anong ginagawa niya sa mga vlogger? Tinetreten niyo, patayin yung mga vlogger? Ha? Sinasarado niyo yung mga account ng mga vlogger? Putaragis kayo. Or of the press. Binayaran niyo yung press. Kaya ngayon, ang press ko mag-report one-sided. May araw din kayo. Press people, yung mainstream media, may araw din kayo. Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Bakit ngayon may mga nakaharang dun sa Maisog Rally? Bakit nyo binabantayan? Ano yung matanggap kong intel na pinaghahandaan nyo yung tatlo? Tatlong threat. May intel din ako eh. No? Number 1, yung Maisog Rally led by Harry Roque. Number 2, yung kay OJC. Na threat. Para pagka magre-reinforce kayo, brutal kayo. May mga equipment kayo. Number 3, na threat, VP Sara Duterte. Hanip kayo? Gadalin nyo talaga ang Pilipinas sa civil war, ha? Hayop kayo. AFP, you have no recourse. Isa lang ang nilagay sa konstitusyon na ikikilos nyo. Protect the people. Nasa yung tao. Ito, Constitution, Philippine government, protect the people and the state. Kasi ito kayo eh. Sa ilalim kayo ng Estado. Pero paramount is protecting the people. You have to protect the people. Why? Kasi sa kanya galing yung power. All power emanates from the people. You have to protect the people. Nowhere else. No way out. Protect the people. So when the people come together, gets united, you protect the people. Not the government na yung literally na yung si BBM. No. Because if you don't, the people will stand up. Kakalabanin kayo ng taong bayan. Gagawin nyo, you will throw the book at them, Constitution. Pag tumayo ang taong bayan, mga kababayan, makinig kayo, lahat kayo. Makinig kayo lahat. Pag tumayo ang taong bayan, all walks of life, all whatever the religion, whatever the occupation, be a fisherman, be a kanto boy, be a doctor or a professional, be a lawyer, a judge, everyone. Pag tumayo ang taong bayan, they are standing up to make sure that the Constitution is being implemented. Grabe, no? And we have all the right and we are protected by the Constitution. Kaya kayo lahat sa gobyerno, sunod kayo sa taong bayan. Grabe, no? Pagka bina-violate yung Constitution, tatayo ang taong bayan. Spokesperson lang po ako
Ay, nako. Okay. Section 4, no law shall be passed. Okay, sinabi ko na. Section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Violation na naman. Ano ginagawa niyo sa KOJC? Or prohibiting the free exercise thereof. Di nakakasimba yung mga tao kasi nandoon kayo sa sambahan. Nandoon kayo. Hanip kayo, binutas-butas nyo, hindi makapag-worship yung mga tao. Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Anong ginagawa nila? Nagpa-TRO, pero ayaw nyong respetuhin. Cease and desist, ayaw nyong respetuhin. May sarili kayong batas, may sarili kayo. Gago kayo, binabiolate nyo Constitution. Binabiolate nyo, PNP. Ang titigas ng mukha nyo, ang titigas ng kokote nyo. Pag kayong taong bayan na buwisit, kumuha ng 2x2, pinaghahataw kayo, ha? Hatawin kayo, yung wala ng respeto sa inyo, totally. Kaya nga sabi ko may iwasan to kung kayo matitinong PNP, mag-sorry kayo sa KOJC ministers, no? Yung mga elders dyan, sorry, kausapin nyo si attorney, no? Sorry. Kami yung mga matitinong PNP. No, we are going back to the flock. And we are going to protect the flock. And kung sino mang mga gagong PNP na yan, pauwiin nyo. Lest magbakbakan kayo. Huwag nyo madadama yung tao. Disarmahan nyo. Pauwiin nyo. Magtutukan kayo. Gusto nyo. Pero somebody, yung sa 5,000 na yan, merong matino siguro. Kakapin nyo langit. Pagka ganon. Okay. The free exercise, the same section 5. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference. Dinidiscriminate niyo yung KOJC. Bakit? Kasi hinahabol niyo si Pastor Kibuloy na who is still entitled presumption of innocence unless proven otherwise in a court of law, pero dahil sa siya subject ng arrest nyo, ang tingin nyo dito sa mga KOJC, mga walang yan tao. Wala na silang karapatan. Tingin nyo kriminal because you do not respect their life, liberty, and property. Grabing multiple violation yung sa Constitution. Di ako lawyer, pero naintindihan ko yung Constitution. Constitution for dummies, no? O, di ba? Shall forever be allowed the free exercise and enjoyment of religious profession and worship na hindi nyo ginagawa ngayon kasi hindi maka-worship yung mga tao. No? Yung sambahan nila, winasak nyo Kaka-search ninyo ng heartbeat. Hayop kayo. Sinira nyo. Without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Section 6, the liberty of abode, tirahan, and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Provided by law. Ano yung hawak ninyo, PNP? Arrest, warrant ng ibang tao. Technically, hindi pwede nyong sabihin, nandun si Kibuloy, kasi may warrant of arrest kayo ni Kibuloy. Ang warrant of arrest na pinakita nyo sa mga lawyer ng KOJC, isang papel, wala yung pangalan ni Kibuloy. Yari kayo doon. Yari kayo doon.
Tapos, dinay nyo, saan ka nakakita? Mga taga dyan sa KOJC compound, natutulog sa labas. Tapos, naka-aircon kayo. Hayop kayo. Sino magbabayad ng bill? Hayop kayo talaga. How come we have policemen na ganyan? How come? How come? Diba? Binabayaran natin ang policemen para maganda yung buhay natin, para ma-ensure na yung mga batas natin na-implement. And here we are, stress, na to the verge of a civil war or to the verge of a revolutionary people's revolution coming forth our doorstep. Magpatayan tayo because we have a PNP na sinusweldohan natin para napastanganin tayo. Kaya nga wala matatayo ang taong bayan. Kaya kayo dyan sa PNP, magunos dili kayo. BBM, magunos dili ka. Abalos, magunos dili ka. No? Hindi matatakot ang taong bayan sa inyo kasi yan, in-explain ko yung Constitution. Binayolate nyo. Kahit anong salag ninyo, kitang-kita yung violation nyo. 1987 Constitution for Dummies, no? Kahit hindi marunong, naintindihan. Okay. 7. The right of the people to information of matters of public concern shall be recognized. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to the government research data, blah, 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 blah. Yung public concern, yung information, bakit yung yung mainstream media, binibigyan nyo ng linya kung ano sasabihin. You're depriving the public the right to information. No? Correct information. Kaya ang dahil yung violation. Okay, Section 8, the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions. Okay, wala pa kayong binabiolate na ganyan. Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. Violation. Anong ginagawa nyo? Kinukuha nyo yung property. Ginagalaw nyo yung mga building. No? Ginagalaw nyo without permission from the people who own the property and all the improvements therein. Bastos kayo. Binayolate nyo. Batas. Section 9. Private property should not be taken. Okay. Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Section 12. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent. Oy, anong ginawa niyo doon sa inuli niyo? Binasahan niyo ba ng Miranda rights? Hindi. And to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. Miranda rights nga eh. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. No torture. Force. Tinadyakan niyo yung tao. 5 kayo, 6 kayo, 1 tao. Bungkunana, dinaganan pa. Ginamit niyo yung tuhod niyo to subjugate the person. Tinali niyo. No? Violence, threat, intimidation. Dumating kayo, panay nakabarel, panay mga nakapulpak, or any other means which vitiate the free will, will be used against him. Secret detention places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. Binayolate nyo yung Section 12, number 2. Number 3, any confession or admission obtained in violation of this or Section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. Nagtatanim kayo ng mga witness.
The law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section, blah, blah, blah. Ito, si Kibuloy ito, Section 14, number 1, no person shall be held to answer for a criminal offense. Sabi ng presidente ng Pilipinas, yeah, he's a fugitive, hugante. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Anong nangyari? Anyari, nasa Constitution, ang liwanag. Oh. So si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, he is entitled to due process of law. Ba't tratuin yung kriminal? No? Imbes na gano'n ang ginawa nyo, sana nag-establish kayo ng line of communication. Bakit? Ginagawa nga yan nung panahon ng tatay mo, BBM No? Right of passage. No? Guarantee, safe passage, Muslim rebel, NPA rebel, boom, usap. Truce muna. Di ba? Pagka di nagkaayos, sige, balik ka. Safe passage. Anong katakot ni Kibuloy? Papatayin siya Papatayin siya, bang, tapos. O kaya, bibitawan sa Amerika. Again, mali yun. You're surrendering a Filipino citizen who is still innocent, not being accorded due process, still innocent according to our laws na presumed innocent until proven guilty in a court of law, ibibigay mo sa Amerika, ibibigay mo, may sarili tayong judicial system. So why don't you allow him to face the charges there in America? May mga lawyer naman siya ron. And face the charges here. Hindi yung magpadala kayo ng 5,000 tropa. Di baril. At kung wala siya, birth death of proof ngayon, sasabihin nyo sa mga missionaries ng KOJC, surrender nyo na kasi si Kibuloy. Puta yung maggago kayo. Hayop kayo. Mawalang nga kayo. Nakakainit kayo ng ulo. Okay, sobrang na init ng ulo ko. Okay. So, dami haba. No person shall be compelled to be a witness against himself. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. Okay, mabalak na niya ng violating to Natakot niya yung mga nagrarally Okay. 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 So, hanggang Article 3 tayo. Bill of Rights, no? Bill of Rights. Article 3. Okay. So, okay. Ang aking sasabihin ngayon ay marami nang nakatulog. So, tapos na yan. Teka. Sorry. Akyat. Yun, okay. So, BBM, PNP, I give you this message. Nandiyan na tayo. Matapos nating reviewin yung Constitution, mas malakas ang loob namin. Mas malakas ang loob namin. I give you, kikita, reflect. O yan. I give you, nawala. Okay. This message, stop your illegal activities. BBM! Imagine, kakayayan, presidente ka ng Pilipinas, pagsabihan ka ng isang kagaya ko. Spokesperson ng taong bayan. Okay? BBM, you took the oath of office as president and you are the commander-in-chief. By command responsibility, may sabit ka. You want to save your administration, you listen to me. No? Stop your illegal activities at KOJC. Okay?
You are violating the Constitution and the oath you have sworn into. BBM. Magmayabang, aminin, tapos nun, baguhin ang strategy, no? You're failing miserably, delikado ka na. Anytime, delikado ka na. Gagamitin mo yung armed forces, gagamitin mo yung PNP. No? Nag-explain na ako, kakalabanin nyo yung taong bayan, kakalabanin nyo yung 20 million. Ilang million ba yung AFP tsaka PNP? Hindi, kakampi AFP sa taong bayan. PNP, mahahati yan. Matitino, lalabas yan. Kakampi yan sa taong bayan. Kasi sinasabi ko na eh. No? Yung PNP sa KOJC, mag-isip-isip kayo. Sabi ko nga, matitino dyan. Ikaw, matino ka ba? Matino ka ba? Matino ka? Sino matino dito? Pare, matino naman tayong lahat ha. Oh. Kasi magkakaroon ng shakedown. No? Yayariin tayo sa atraso sa korte. Yari tayong lahat dito. Tanggal tayo talaga. Yung organization natin masasara dahil sa atin. Sino? Sinong matino dito? Pare, tayo, mga lahat ng matino. Pass the word, sinong matino dito? Kausapin nyo na yung lawyer. Kausapin nyo na yung lawyer ng KOJC. Kausapin nyo na yung mga senior minister ng KOJC. At sabihin nyo, sorry po, sinusunod lang po namin yung order, pero alam din namin na mali yun. Kasi pera-pera lang yun. Ngayon alam na namin, napanood namin si Kadado eh. Right and wrong, alam namin mali. Kaya babalik kami sa tama. Na poprotekta namin kayo. And it ends now. And you're doing this government a favor. Why? Because it cannot be yung arrogance, yung abusive stance ang mananalo. It cannot be. Yung violators of the Constitution ang mananalo? Cannot be. Ang mananalo dito, people of the Republic of the Philippines. No? People, Constitution, mas mataas sa Constitution, people of the Philippines, government of the Philippines, the reason kaya nagkaroon ng gobyerno, kasi may Constitution, kasi may tao. Government, tatlong sangay, binayolate niya ang Constitution, AFP, tapos nun, presidente, executive, I do solemnly swear. Binayolate niya, commander-in-chief, binabiolate niya, and then SILG, and then PNP. Nasaan kayo? Ito kayo sa ilalim. SILG, President, Constitution, people of the Republic of the Philippines. You better know what is right. Di ba? So, maling-mali kayo. Okay, and then, so if you do not cease and desist, we the sovereign Filipino people will stand united to enforce what is right. We, the sovereign Filipino people. Uy, linya yun sa Constitution ha. Yes. You do not cease and desist. We, the sovereign Filipino people, will stand up and enforce what is right. Anong tama? Constitution. Sinong mali? Kayo. Binayolate niyo yung Constitution. Ang liwanag. Binayolate niyo. PNP, maghunos dili kayo. May masmasan sana kayo. We pray. May masmasan kayo. Ang kalaban nyo, Diyos na ang kalaban nyo. When 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. So God will be there at KOJC, protecting the people. Hanip kayo. So, ano pa gusto ko sabihin? KOJC, do not be afraid. Have courage, have faith. For you are protected by the Constitution of the Republic of the Philippines. And as such, by the entire 119 million Filipino people, you are protected by the Constitution. Who is protecting the Constitution? The entire 119 million Filipinos. Therefore, the entire 119 million Filipinos, except for some stupid Filipinos, are all behind you.
But most of all, and most importantly, you are protected by God Almighty. Hanep, ano? The Constitution is not Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!